Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaasahan ni Philippine Olympic Committee o POC President Abraham Bambol Tolentino na madaragdagan pa ang mga Pinoy athletes na makakalahok sa 2024 Olympic Games sa Paris. Sa ngayon, 4 na Pilipino na ang pasok sa 2024 Summer Games. Una nang nagkwalipika si Paul Volter EJ Obiena kung saan niya nalundag ang Olympic standard na 5.82 meters sa Bauhaus Galan sa Stockholm, Sweden nitong nakaraang Hulyo. Nagkwalipika rin si Pinoy boxer Yumir Marshall kung saan umabot siya sa finals ng men's 80 kg division sa 19th Asian Games Boxing Competition. Ang kapwa gymnast na si Carlos Edriel Yulo at Alea Finnegan ay patungo din ng Paris base na rin sa kanilang performance sa World Cup Championships sa Antwerp. Inaasahan naman ni Tolentino na madaragdagan ito mula sa mga magpapartisipa sa weightlifting kasama na si Olympic gold medalist Heidelin Diaz sa golf, track and field, swimming at tennis. Samantala, kinumpirma ni Tolentino na formal nang nag-request ang POC na payagan si Filipino boxing champion Manny Pacquiao na makasali bilang amateur sa 2024 Paris Olympics. Ayon kay Tolentino, nagpadala na sila ng sulat sa International Olympic Committee para maiproseso ang eligibility ni Pacquiao sa pamamagitan ng universality rule. Umaasa naman ang POC na agad na maaprubahan ang kanilang mga kahilingan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nananatiling malinis ang record ng University of the Philippines sa loob ng 3 laban pagkatapos ibigay ng Fighting Maroons ang unang talo ng National University 78-60 sa pagpapatuloy ng UAAP Season 86 Men's Basketball Tournament na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Ito na ang pinakamagandang laro ni Francis Lopez kung saan nakalikom siya ng 14 na puntos, 7 rebounds, 4 na assists, 2 steals at 1 block. Nagtapos naman si CJ Cancino ng may 12 puntos para sa UP, habang ang reigning most valuable player na si Malik Diouf ay nagposte ng double-double, 12 puntos, 13 rebounds at 1 block. Nag-ambag din si Harold Alarcon ng 10 puntos habang nagdagdag sina JD Kagulangan, Raylan Torres at Jerry Abadiano ng 8 markers. Bumagsak naman sa 2-1 record ang Bulldogs kung saan pinangunahan ni Jake Figueroa ang kanilang kampanya na may 13 puntos at 10 rebounds. Nagdagdag naman si Omar John ng 11 puntos habang nakagawa si PJ Palachello ng 10 markers at 6 na boards. Target ng UP na makuha ang kanilang ika-4 na panalo laban sa Far Eastern University itong darating na Miyerkules ng umaga sa Mall of Asia Arena, habang susubukan ng NU na makakuha ng panalo laban sa University of Santo Tomas sa hapon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Patuloy ang mainit na panimula ng Lyceum of the Philippines University sa NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Munti ka nang matalo ang Pirates mula sa huling bugso ng opensa ng San Beda University, subalit hindi na rin sila naabutan ng Red Lions 67-62 sa larong ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan City. Naging susi sa panalo ng Pirates ang balanse atake mula kina McLeod Guadana,
kung saan siya nakalikom ng 12 markers, 3 rebounds at 2 assists, at kay Renz Villegas na nakapagbigay ng 11 puntos at 5 boards kung saan nanguna sila sa 4 na players mula LPU na nakascore ng 10 puntos pataas. Nakascore naman sina Enoch Valdez at John Barba ng 10 puntos bawat isa, habang nagtapos si Sean Umali ng may 9 na puntos at 12 rebounds. Ito na ang ika-6 na sunod na panalo ng Pirates sa loob ng 6 na laro, habang ang San Beda ay bumagsak sa 3-2 record. Nasayang naman ang 23 puntos, 3 assists at 3 steals ni Jacob Cortez para sa panig ng Red Lions. Susunod na makakalaban ng LPU ay ang Emilio Aguinaldo College sa darating na Miyerkules, habang makakaharap ng San Beda ang Jose Rizal University sa darating na Sabado. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.